alter ego ng presidente, di ba? There are sometimes that you give courtesy, but sometimes, lalo pag criminal cases, patatawag ka lang, pwede kang isupina. So, ang question ko kasi, kung ang gagawin ruling ng Supreme Court, bawal mag-witness yung mga miyembro ng korte, pati yung mga process servers, bawal mag-witness. Tapos, ang sasabihin naman nila, ang records nila, confidential. Samantalang sa Nixon case sa Amerika, di ba, nung nagdi-discuss sila about Watergate, ano sabi ng US Supreme Court? Executive privilege, yes. Pero if there's a crime involved na, exception siya. So, ganun din ang sinabi nila sa judicial confidentiality, no? Kapag ka ang pinag-uusapan ay misconduct ng judge or ng justice, pwede na dapat. So, I'm just seeking here a balance. Dahil napakahirap na pagdating ng prosecutor dito, I'm not talking about this prosecution, ha? In general, kahit sinong impeach mo, sasabihin, ano ebidensya mo? Magpapatawag ka ng witness. Ay, hearsay yan. Wala ka naman dun sa loob, eh. O sige, kunin natin yung record sa loob, kunin natin witness kung sino. Ay, hindi pwede dahil confidential yan. So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hanggang nag-70 years old ang isang justice, not at all can be held accountable. You say, no, get independent witnesses. What if the crime or the misconduct happened during their session, di ba? So that's what I'm saying, na to give them all due respect, to help protect the institution of the Supreme Court, and tama naman yung mga rulings nila as far as protecting the institution. But how do we balance it? Hindi naman dapat na parating para walang crisis, Senate na lang aatras. Di ba? Dapat minsan, umaatras din ang Supreme Court o nagkakaroon ng bigayan, tinitignan nila. Kasi they can always say na, ang rule pa rin confidential. But, because this case involves an allegation of misconduct, and because the precise issue nga is whether or not yung TRO was given may irregular or may partiality, we will allow this, or we will allow the court to examine this or whatever, di ba? Sana kung ganun yung ruling or ganun ang i-enforce namin, may konting balanse. So for me, Gio, yun lang ang hinahanap ko noon, nasaan yung balanse para hindi naman sabihin ng tao na walang sinumang opisyalis sa Pilipinas na hindi pwedeng lahat tayo dapat pwedeng i-hold accountable. Senator, clarify lang natin, may tinatanong po ng mga tao, bakit si Enriqueta Vidal nung Article 2 napapunta at nabigay ang SALN, tapos ngayon biglang may cloak of bawal? That's the point sa akin nga, eh. Do we leave it up to the discretion ng court kailan nila papayagan o hindi? Kaya kasi paulit-ulit na sinasabi, pantay lang ang Senado at Supreme Court. Totoo yun. Pero ang impeachment court is not the Senate. The Senate composes the impeachment court, pero mas mataas yung korte, hindi sa Supreme Court, but sa mga miyembro ng Supreme Court. So, kasi pwede mo ba naman sabihin na pwedeng i-impeach ang mga justices, nandito sila, pero pantay lang ng court. Paano mo i-judge sila kung pantay lang? Diba? So yung korte mo nandyan, and it can enforce its orders sa Supreme Court. So that's what I'm saying. But tama naman si Senator Miriam Defensor Santiago at si Senate President Enrile, hindi pwedeng bara-bara tayo o hindi natin pwedeng brasuhin ang korte or wasakin ang sistema ng judiciary just because we want these documents. So they were hoping na pag nag-usap ang clerk of court ng impeachment court at yung clerk of court ng Supreme Court, magkakaroon ng some sort of compromise. Halimbawa, security guard. Bakit hindi pwede mag-witness ang security guard? So masisi mo ba, halimbawa si Senator Pia kanina, sinabi niya, o sabi niyo yung PRO, lampas na sa oras si Lord. Wala namang kayong witness. Hindi ko masisi na tinanong isang senator judge yun. Pero hindi ko naman masisi yung prosecution sa sagot niya. Ayaw kong payagan na mag-witness siya. Kung ikaw naman security guard, doon ka nagwo-work sa Supreme Court, sinabing wag, pupunta ka ba? Diba? Paano kung alisin ka sa trabaho? Ang hirap-hirap magkaroon ng trabaho ngayon sa ating bansa. So, that's what except kung pinag-usapan kasi namin, let's talk more about it in focus. That's why I stopped there muna. But I'm really searching for a balance because magiging president to. In the future, titignan yung rulings ng korte na to and we will look back and yun ang i-apply. So I'm hoping we can have a clearer ruling on that. Maraming salamat po, Senator Alan Peter Cayetano. Samantala